Sa ating lahat, ito po ay nandito po tayo ngayon sa Ross Boulevard at ito po ay sa parte pa rin ang kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maghanda doon sa pagdating po na pag-opo. Tayo po ay nag-reposition ng mga gamit at ito pong nasa likuran natin ay isa po sa mga innovations na gagamitin ng MMDA pang laban sa baha. Ito po ay isang mobile pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa po ganito ay kayang magpuno na isang kalahating Olympic size swimming pool sa loob ng isang oras. So, napakalaki po ng maiitinang ito. Ang ating po mga pumping stations between 9 to 12 cubic meter lang per second ang napapump out na tubig yung regular size natin. Imagine mo kung may 10 ganito para kang may isang pumping station. So, na pwede natin ikalat na kung saan kailangan i-deploy at makatulong especially sa mabilis na pagkuha ng tubig baha or preemptively pwede na tulad ng ginagawa natin ngayon mamaya i-explain yun yung tubig po na nasa ating mga canals ay mapump out na at yan po ay importante lalo na po dito sa may Ross Boulevard dahil pag high tide po kung aasahan po natin yung natural flow lang ng tubig mabagal po yan dahil mapupush back ng tubig sa Manila Bay yun po tubig na manggagaling sa karsada. So, Jeremy? Wala, una ay Kuya, paano mo naman? Metro Manila Development Authority May tao sa likod sapagkat itong uri ng innovation innovative approach pragmatic and practical may suffice the level of water sa panahon ng bagyo. While we're waiting for others to fix the flood control problem, but at the very least, katulad namin, LGU, mararamdaman kagad ng tao yung maibsan, yung baha. At kung sakasakali man, ma-preempt sapagkat ma-pre-up yung aming mga drainage system sa inland. Maaga pa na para mas maraming space to accommodate rainwater or water coming from the eastern board going to the west, which kami naman ang sasalok talaga. Kaya natutuwa ko na yan, maipakita sa inyo na ang inyong national government through MMDA and your local government working hand in hand to really confront the problems. It may look as if parang pinipace bill natin. No? Pero sa totoo, kung magkukwenta tayo ng billion-billion sa pumping station, ito, 12 to 15 million lang. Ang daling, I think logic will dictate among right minds. No? Nakita nyo yung tubig, nasa kanal, binomba, padagat. So, ang epekto ay talagang ang tubig madaling bababa kung ito man ay umakyat sa kalsada. So, we're very happy and grateful on behalf of the people of Manila. We would like to thank the President and MMDA for that matter on really helping us to address our flooding problem in the city now. Mawawala na ba yung baha? Maring hindi, no? Pero meron bang magagawa? Ito po yun. Una, yung aming declogging operation, tatlong gobyerno na yan. Lokal, City of Manila, DPWH, MMDA. Now, with these machineries that are going to be made available by MMDA, na movable, sabihin ngayon nasa malaking kalsada tayo, but this can be operated in a challenging community. Pagkalibawa may baha sa isang lugar, madaling matutugunan. Kaya taos puso ang aming pasasalamat on behalf of the people of Manila. Now,
So far, the weather is good, but still, we are on high alert. Tinaantabayanan natin na nalulungkot tayo sa ibang mga kababayan natin sa probinsya na binabayo ng bagyo. Kaya sa mga kababayan natin nanonood, manatili muna kayo mga bata sa loob ng bahay, be with your parents, stay safe and prepare for the worst. If the worst will not come, salamat sa Diyos. But for now, we're very happy with these machineries. I hope, katulad na rin na nasabi ni Chairman Artes kanina, bibili pa siya ng marami. So that it will not only be happening in Manila, also in the neighboring cities in Metro Manila. So we're very happy with this machinery. Thank you, Chairman. Thank you, kay President. Thank you sa actually, meron na po tayong 6 na ganito, pero maliliit, 0.25 lang per cubic meter per second. So ito 1 cubic meter, so times 4 yung po capacity nito. At yung size halos pareho lang ang laki. So with that, we're hoping na ma-address natin lalo yung mga localized na flooding. Yung 6 po others na-deploy ngayon sa Sukat, sa Paranaque, at sa Mantri, alam naman po natin mabilis bumahan dyan. So, pinreposition na natin. And sabi nga po ni Yope, soon we'll have more of this mobile pumping station na, or mobile pump, para po ma-deploy natin at preposition din sa iba't ibang lugar pagdating ng araw. Ito po, immediately mararamdaman natin yung epekto ng ganitong teknolohiya sa paglaban sa baha. Dahil with this, masisiguro namin na si Mayor, kung hindi man mawala yung baha, ay ma-ensure namin na mawala as soon as possible at magamit po yung kalsada at mabawasan din yung information sa ating tulong. Chairman, hindi na ba kailangan mas kailangan pa sa treatment yung mga tubig na pinapangka natin ngayon? Well, sa ngayon, pag ganito po may weather disturbance, hindi naman po kailangan kasi diluted naman if ever yung tubig na yung dumi. Pero pag nawala po naman yung weather disturbance, maladaanin po natin yun sa extra treatment para matreat bago ma-release sa dagat. Pero pag ganito po, hindi pa naman kailangan dahil maulan at yung tubig, ano naman po ay pangbilang yung bacteria ng kasama. Saan ako ba, Chairman? Tapos sa pool, ang 1 cubic meter ang kakayanin. Tama ko. With the saving or with the budget natin na kaya sa DPWH, is it something that we can possibly do? Hindi man natin malamang. Yung ulo mo. Patagdagan yung gas station at adobe or increase natin yung number of units na pwede natin. Well, we presented po sa DBM at sa Congress, sa Senate, na posible po na yung po nabawas sa budget ng DPWH ay babahagi ng kaya para po mas ma-increase yung capacity natin. Tulad po ng pagbigay ng ganito modern equipment para po makatulong sa aming ahensya at sa LGU sa paglaban po sa baha. Since when pa tayo nagkaroon ng ganito? This year, naka-procure tayo ng I think yung 6 ng March. Ito po, ngayon lang. In fact, first time po namin pinamakbo ito. First time po namin pinamakbo ito dito sa Manila. Kasi hindi ko na po tayo bumili ng marami dahil gusto ko na po natin makita yung efficiency. Para po hindi maksaya yung pera po na China rin po siya. Pero rest assured na first class po yung ating binili. At makikita nyo naman po, napakatahimik. Pero napakalakas po ng labas ng tubig. Which is doon nyo po makikita yung efficiency po. Chairman, ang target mas marami, mas maganda. Depende po sa budget. Nasabi nga po ng isang kasamahan na magre-request po kami ng additional budget para mas makapili po ng dahil tingin po namin ay very efficient po. Late po ba tayo sa dalawang taong ito usod sa conventional? Anong bakit Hindi nga, kasi ngayon po after paulit-ulit natin makukulit. Paulit-ulit na binibigay sa kanila. Wala mo tayo
tayo like Chairman Artes here, why would they receive something that is not functional? So, to cut the long story short, gumawa tayo ng hindi tumatagal. Having said that, the other day, Secretary Vince Dizon and ICI member Mayor Magano already visited and created a plan to put an end to it. Plano, a third party assessment, then anong tamang solusyon, kung pinakailangan bang 200 million ulit, then so be it. Pero ang premise, ano lang yung bilhin ng Presidente? Kailangan tumakbo, kailangan bumana. Now, that is remain to be seen kung magkano tayo. At the end of the day, today, nagkakasama-sama tayo rito ngayon. MMDA, lokal. I will try to show everyone that efforts are being made to augment yung problema natin, augment yung resources natin to really address this. And I will let the proper agencies come up with the result of their investigation. ICI, Senate, kung sino man. Ngayon, ang focus lang natin, kasama si Chairman Artes, way forward. While they're doing their job, we must do our job. And we must work hand in hand. And we're very grateful. Mind you, talagang laos puso ang pasasalamat namin. Kasi ang may danger to property and life. So, more than anything else, yung problema kinakarap nyo dapat inuunan. Yung problema, bakit tayo nakarating sa ganitong sitwasyon, let those agencies do their job. Chairman na record, paano yung Concept pa lang po ito eh. So, depende po kasi sa mga accessories. Pinakikita ko nga po kay Yorme, pwede po kasi pahabain yung tubong kung malayo yung pang-dadangpan. Pwede pong isa lang na malaki, pwedeng iba, pwedeng ani. So, depende po sa accessories, pati yung kung may generator set na kasama, kung diesel operated siya. So, ano naman po, the costing, kung saan tayo makakatuloy na mas marami mabibili. And rest assured na puproteksyonan po natin yung pera po na mamahalaan at mamamayan sa pagbili po ng mga gamit. Sir, for Manila, ilan ang i-deploy natin? Sa ngayon po, isa po yung dito, yun na po yung concept natin. Pero yung anim po natin na existing ay nakadeploy na po. Ang natatandaan ko, isa sa pantry at isa po sa sukat sa meron po tayo. Okay na guys. Thank you. Thank you.